Akala ko simpleng tukso lamang, isang pagkakamaling lilipas din. Pero sa loob ng halos isang taon, paulit-ulit kong pinili ang bawal. Ang kumpare ng asawa ko. Habang ang mister ko ay nagpapakahirap abroad, ako na may lihim na nakikipagkita sa lalaking hindi ko dapat mahalin. At ngayon nga, dumating ang isang problema. Ako'y nagdadalang tao. Dear Miss Kay, hello po sa inyong lahat. Alam kong maraming magagalit sa kwentong ibabahagi ko ngayong araw. Pero heto pa rin ako at manghihingi pa rin ng payo sa inyo. Magandang araw po. Ako nga pala si Ivy. Hindi ko po ito tunay na pangalan. May asawa at may isang anak. At may kasalanang pilit kong tinatakasan. Pero mas lalo akong hinahabol. Ang kwento kong ito ay tungkol sa lihim naming affair ng kumpare ng asawa ko, si Raymart. At ngayon nga'y buntis ako. Hindi ko alam kung paano ang gagawin ko. Gayong isang OFW sa Saudi, ang mister ko. Pero bago ang lahat, ikukwento ko muna kung paano nagsimula ang lahat. 15 taon na kaming kasal ng asawa kong si Edgar. Pareho lang kami ng edad. Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit ngayong tumatanda na ako, tsaka pa ako nagkaganito. Tsaka pa ako natutong maghanap ng bagay na hindi ko dapat hinahanap. Tsaka pa ako naghanap ng init. OFW ang asawa ko. Driver ng malalaking truck sa Saudi. Matagal na siya doon. Dahil sa kanya, nakaahon kami sa hirap. Nakapagpatayo ng maayos na bahay. Nakapagpaaral ng anak sa isang private school. At nabibili ko rin ang lahat ng mga gusto ko. Isa lang ang anak namin. Kaya halos lahat na ibibigay namin sa kanya. Kung tutuusin, Miss Kay, wala naman akong reklamo. Mabait si Edgar, responsable, hindi babaero. Sa tagal niya sa abroad, wala akong narinig na kahit anong issue tungkol sa ibang babae. Kaya nga siguro, mas masakit ang ginawa ko. Kasi wala akong dahilan para lokohin siya. Si Raymart, kumpare ng asawa ko. Guard sa private school kung saan nag-aaral ang anak ko. Isang binata. Sa una, simpleng batian lamang. Ngitian, kumustahan. Good morning, Maring Ivy. Good morning din, Raymart. Ganun lang. Pero nung tumagal, naging madalas yung kwentuhan naming dalawa. Lalo na tuwing naghahatid at nagsusundo ako sa anak ko. Minsan, tumatambay muna ako sa pwesto niya para makipagkwentuhan. Hanggang sa nasanay na lang kaming dalawa. Ang aga mo yata ngayon. Biro pa niya minsan. Wala naman kasing ginagawa sa bahay. Sagot ko sabay tawa. Unti-unti nagkaroon ng lambing ang mga biro niya. Hindi naman bastos pero may kakaiba ng dating. At ako naman, hindi ko rin alam kung kailan ako nagsimulang kiligin. Siguro dahil matagal nang wala si Edgar, kaya ako nakaramdam ng kakaiba sa kanya. Hindi lang bilang asawa o nanay. Sa totoo lang, maraming umaaligid sa akin, pero wala akong pinapansin. Ni minsan hindi pumapasok sa isip ko na manlalaki. Pero pagdating kay Raymart, nag-iba ang lahat. Sa totoo lang, Miss Kay, maarte ako sa katawan ko. Alaga sa salon, pati na ang balat, sa buhok rebonded. May kulay pa nga eh. Kahit na may edad na, sinisigurado kong presentable ako. Maganda ako. Hindi ko alam kung para kanino. Wala naman ang asawa ko. Hanggang isang araw, napaaga ako ng sundo. Wala pang masyadong tao noon. Nakaupo si Raymart sa guardhouse. Lumapit naman ako. Ang aga mo sabi niya nang nakangiti. Nainip na ako sa bahay. Sagot ko,
Tsaka may dinaanan kasi akong grocery. Nagkakwentuhan kaming dalawa. Tungkol sa trabaho, sa buhay. Hanggang sa napunta yung usapan namin kay Edgar. Siya nga pala, kailan uuwi si pare? Tanong niya. Napangiti ako pero may halong lungkot. Naku naman, tinatanong pa ba yan? Parang tumanda na lang kaming dalawa na bilang lang sa daliri yung panahong magkasama kami. Tumango siya. Aba, swerte ka pa rin kay Edgar ano? Sa tagal niya doon wala kang narinig na problema. Parang walang naging babae. Tahimik ako sandali. Totoo. Kung tutuusin, wala akong reklamo sa mister ko. Alam mo kung ibang lalaki lang yan, dagdag pa niya. Malamang may pamilya na ngayon sa abroad. Napatingin ako kay Raymart. Ikaw, wala ka bang balak magkapamilya? Tanong ko. Aba, tumatanda ka na rin kaya no? Napangiti siya at parang nahiya. Meron naman pero alam mo naman hindi nag-work. Ngayon trabaho muna. Tumawa ko. Napakabait mo naman pala. Hindi rin? Anya sabay tingin sa akin ng diretso. Depende ang pagiging mabait ko kung sinong kausap ko. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang may kuryenteng dumaan sa katawan ko sa paraan ng pagtitig niya. Ilang segundo kaming nagkatitigan at ako ang unang umiwas. Simula noon, doon naging mas personal pa ang mga usapan namin. Hindi na lang to tungkol sa mga bagay-bagay. Pati mga simpleng, kumain ka na ba? Kung pagod ba ako? Kung okay lang ba ako? Mga tanong na naging dahilan kung bakit ako bumigay sa kanya. Minsan nga napansin niya parang puyat ako. Uy, ayos ka lang ba? Medyo, hindi ako nakatulog kagabi Sagot ko. Bakit naman? Napabuntong hininga ko. Wala lang. Namiss ko lang si Edgar. Ilang araw na kasing hindi nakakatawag. Ilang araw na kaming hindi nakakapag-usap. Busy Tahimik sandali. Swerte rin ni pare sa'yo, no? Bakit mo nasabi? Wala ring issue sa'yo Biruin mo, ang tagal na rin niya sa Saudi pero na-handle mo lahat. Simple lang ang sinabi niya pero na-appreciate ko. Mas naging madalas na ang pag-uusap namin. Hanggang sa dumating na nagka-chat na kaming dalawa. Good morning, Ivy. Kumain ka na ba? Ingat ka Mga simpleng mensahe. Pero kalaunan, hinanap-hanap ko na. Hanggang sa inaabangan ko na siya. Inaayos ko na yung sarili ko pag ihahatid ko ang anak ko sa school. Nagpapaganda ko. Hindi na lang para sa sarili ko, kundi para kay Raymart. At alam kong mali yun. Alam kong hindi ko dapat hayaan. Pero hindi ko rin napigilan. Isang hapon, siya lang yung nasa gate. Lumapit ako. Aba, ang tahimik mo ngayon Pagbibiro ko. Oo nga buti dumating ka. Napangiti ako. Bakit naman? Para may makakausap naman. Ang boring-boring na Ikaw lang talaga yung hindi boring kausap. Tumawa ako para itago ang kaba. Hanggang sa bigla niyang sinabi, "Kachat ko si paring Edgar kagabi Namimiss ka na yata." Siguro, sagot ko. Siguro? Sanay naman na kami Tsaka ilang araw na kaming di nag-uusap. Nag-away kasi kami. Sabi ko kaya pala sabi niya namimiss ka na niya Kausapin mo na, kawawa naman. Bahala siya. Tumango-tango lang si paring Raymart. Pero hindi siya umimik kaagad. Tapos dahan-dahan niyang sinabing, "Ikaw ba, hindi mo ba namimiss na may kasama ka kahit sa pagtulog?" Hindi ako nakasagot. Kasi sa totoo lang, hindi ko rin alam. Parang nasanay naman na ako. O baka ayaw ko lang aminin sa kanya. Tahimik kaming dalawa noon hanggang sa tumunog na ang bell sa loob ng school. Oras na ng uwian. Naputol na ang sandali.
Pero simula noon, hindi na nawala yung tanong niya sa isip ko. At kasabay noon, unti-unti na rin akong nahuhulog sa kanya. Hanggang sa hindi ko namalayan na yung simpleng kwentuhan lang namin ay unti-unting naging lihim na ugnayan. Hindi ko namalayan na yung pagiging kumpare niya sa asawa ko, siya palang magiging dahilan ng pinakamalaking pagkakamali ko. At higit sa lahat, hindi ko namalayan na malapit na pala akong tuluyang mawala sa tamang landas. Isang umaga, pagkagising ko, nakita kong may notification sa phone ko. Nakita ko yung pangalan niya, Raymart. Good morning, Ivy. Ngumiti ako habang nakatitig sa screen. Simpleng mensahe lang niya pero iba yung epekto sa akin. Good morning din, sagot ko. Mula noon, halos araw-araw na kaming magka-chat na dalawa. Minsan saglit lang, minsan mahabang kwentuhan, mga biroan, kumustahan, hanggang sa unti-unting naging mas personal at naging landian na. Pero may isang bagay akong ginagawa palagi. Dinidelete ko ang mga conversation namin ni Raymart pagkatapos naming mag-usap. Kasi natatakot ako makita ni Edgar. Ayoko namang may ebidensyang makita. Kahit sabihing chat lamang iyon, alam kong maaaring maging dahilan iyon ng away naming dalawa. Ang ganda mo kanina sa school ha? Message niya. Napangiti ako. Talaga lang ha? Saan naman banda? E di sa lahat. Swerte ko talaga, lagi kitang nakikita. Sagot niya. Hindi ko napigilang kiligin. Ilang taon na ba? Mula nung maramdaman ko ang ganong klaseng kilig na para ba akong teenager. Bola, reply ko. Hindi totoo yun. Kung hindi nga lang bawal eh. Kung di lang bawal ano? Tanong ko na medyo kinakabahan na. Kung di lang bawal liligawan kita. Ang ganda mo kaya, Ivy. Basta mag-iingat ka palagi. Doon na nagsimula ang landian. Yung tipong pareho na kaming nagkakaintindihan. Minsan nga ako na yung nauunang mag-chat. Duty ka ba today? Kumain ka na? Hanggang sa unti-unti, nasanay na ako sa presensya niya kahit sa phone lang. At ang mas kinakatakot ko, hinahanap-hanap ko na siya. Isang gabi, habang tulog ang anak ko, nag-chat siya. Ivy, gising ka pa? Yup. Ikaw, anong ginagawa mo? Eto, iniisip ka. Sagot niya. Natigilan naman ako. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Dapat nga umiwas ako, pero hindi ko naman ginawa. At bakit mo naman ako iniisip? Baka mamaya, iba na yung nasa isip mo Pagbibiro ko. Ganun talaga pag gusto mong isang tao. Palaging nasa isip mo. Reply niya. Natahimik ako sandali. Bigla akong kinabahan. Raymart. Alam kong mali. Putol niya. Kumpare ako ng asawa mo. Kaibigan ko si Edgar. Mas lalo akong natahimik. Pero hindi ko mapigilan Dagdag pa niya. Hindi ako sumagot agad. Kasi sa totoo lang, ganun din ako. Simula noon, mas naging malalim pa ang usapan namin. Hindi na lang biruan, may halo ng damdamin. Pero hanggang chat lang. Hindi pa kami lumalampas sa limitasyon. Pinipilit ko pa rin namang labanan ng tukso. Hanggang sa dumating ang araw na iyon. Walang pasok sa school. Nasa bahay lang ako at walang ginagawa. Tahimik ang paligid. Ang anak ko'y nanonood lang ng TV. Biglang nag-chat si Raymart. Busy ka? Hindi naman. Bakit? May ilang segundo bago siya sumagot. Pwede ka bang pumunta dito? Napakunot ang noo ko. Saan? Sa bahay. Sagot niya. Parang biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Para saan? Tanong ko kahit alam ko naman ang sagot. Wala naman. Gusto lang kitang makita.
at makausap. Reply niya. Ramdam ko yung kaba, yung excitement, at yung takot. Pero Raymart, hindi yata maganda yan. Sagot ko. I know. Reply niya agad. Pero gusto lang kitang makita. Hindi ako agad nakapag-reply. Kasi sa loob-loob ko, gusto ko talagang pumunta. Kahit alam kong anytime, sa bahay niya maaaring may maganap na sa amin. At sa totoo lang, Miss Kay, na-excite ako. Bigla akong nakaramdam ng init habang iniisip kong kaming dalawa lang ang naroon. Ilang minuto pa akong tumitig sa phone ko hanggang sa napabuntong hininga ko. Ay, sige, sasaglit ako dyan. Reply ko. Sure ka? Talaga ba? Oo, hindi ko na pinag-isipan pa. Iniwan ko muna ang anak ko sa kapitbahay naming isang dalaga. Pakitingnan muna siya, may pupuntahan lang ko saglit. Sabi ko, ayos lang po ate, sagot niya. Habang naglalakad ako, papunta sa bahay ni Raymart, para bang bawat takbang ko ay may kasamang tanong. Tama ba to? Pero hindi na ako umatras. Pagdating ko sa bahay niya, bukas na ang pinto na para bang hinihintay niya ako. Pasok ka. Sabi niya na parang kinakabahan din ng ngiti. Pumasok naman ako. Simple lang naman ang bahay niya, pero malinis. Nagkatinginan kaming dalawa at ilang segundo na walang nagsasalita. Salamat at pumunta ka. Sabi niya. Sandali lang ako, Raymart. Iniwan ko lang kay Michelle yung anak ko. Sagot ko na pilit na pinapakalma ang sarili. Umupo kami at nag-usap muna. Yung normal lang. Pero habang tumatagal, naging landian ulit. Ang ganda mo pala, lalo na kapag tinititigan ka. Sabi niya. Napangiti ako. Hay nako, bola ka na naman. Hindi sagot niya sabay titig sa akin. Alam mo, Ivy, matagal ko na tong gustong sabihin sa'yo. Ramdam ko yung init ng tingin niya. Parang hindi ako makagalaw. Raymart, alam kong mali. Sabi niya ulit. Pero wala na eh. Huli na. Gusto na kita. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin noon. Hindi ako umalis. Hindi ako tumanggi. Hinayaan ko lamang siya. Dahan-dahan naging mas malapit ang distansya namin. Hanggang sa nawala na yung pagitan. Yung mga tingin naging mas matagal. Yung mga salita naging pabulong na. Hanggang sa tuluyan nang nawala ang linya na hindi namin dapat tawirin. Pwede ba? Pagbibigyan mo ba ako, Ivy? Anya na napapalunok. Hindi naman malalaman ni paring Edgar. Hindi naman natin sasabihin. Hinawakan niya ang kamay ko tapos tinitigan ako. Sayang ka, Ivy eh. Tatanda ka na lang na minsan lang inuwian ni Edgar. Alam kong babae ka pa rin. At pareho na tayo ng nararamdaman sa mga oras na to. Tama ba ako? Tumingin ako sa kanya at napalunok na rin. Ibang klase na ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Akong bahala sa'yo, Ivy. Uuwi kang masaya. Pagdating mo sa bahay niyo, sisiguraduhin kong hahanap-hanapin mo. At doon, sa loob ng bahay niya, nangyari ang bagay na hindi ko na mababawi pa. Hindi ko na detalye, pero sapat na siguro na sabihin ko, pinili kong magpatalo sa isang tukso. Pinili kong kalimutan kahit sandali na may asawa ko. At pinili kong sirain ang tiwala ng taong walang ibang ginawa, kundi mahalin kami mula sa malayo. Nung halikan niya ako noon, tumugon ako kaagad. At sa isang iglap, nasasilid na niya ako habang yakap-yakap ko siya. At nung matapos yun, hindi kami makapagsalita. Pareho kaming humihinga ng mabibigat. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Saya ba? Takot ba? O konsensya? O siguro lahat? Okay ka lang ba? Tanong niya.
Tumango lang ako. Pero sa loob ko, hindi. Dahil hindi ko na maibabalik ang nangyari sa amin. Pag-uwi ko ng bahay, tama siya. Masaya ako. Para ba akong isang bulaklak na biglang sumigla? Biglang nagkabuhay. At simula noon, Miss Kay, lalo pang lumalim ang lihim naming relasyon. Isang lihim na kalaunan, magiging dahilan ng pinakamalaking problema sa buhay ko. Pag-uwi ko noon sa bahay, pilit kong sinasaksak sa utak ko ang salitang, isang beses lang naman. Nadala lang ako at matatapos din agad. Tsaka siguro naman, si Edgar, ganun din, di ba? Parang imposible naman na di siya sumubok, kaya okay lang siguro. Pero mali ako. Kasi kinabukasan pa lang, nag-message na si Raymart. Okay ka lang ba? Matagal bago ako sumagot. Oo, ayos lang. Reply ko na kinakabahan pa rin. Hindi ka ba nagsisisi? Napahinto ako. Gusto kong sabihin na oo. Gusto kong sabihin na mali ang nangyari. Pero ang totoo, hindi ko alam. Hindi ko alam kung bakit hindi ako nagsisisi. Ikaw, tanong ko na lamang pabalik. Nagsisisi ka ba? Siyempre hindi. Sagot niya agad. Matagal ko na itong gustong mangyari. Napapikit ako. Simula noon, Miss Kay, hindi na kami bumalik pa sa dati. Naging madalas pa ang chat, minsan nga video call pa. Namimiss kita. Kailan ba kita ulit makakasama? Hindi ako mapakali kahapon eh. At ako, hindi ko na rin tinatanggi. Huwag ka namang ganyan. Minsan kong reply. Baka masanay tayong dalawa eh. Late na para doon, IB. Sagot niya. At tama siya. Kasi ilang araw pa lang ang lumipas, nagyayaya na naman siya. Pwede ka ba ulit pumunta? Hindi na ako nagkunwaring nagulat. Hindi pwedeng lagi. Baka mamaya may makakita. Sagot ko. Namimiss na kita eh. Reply niya. Wala namang tao. Tahimik ako. Pero sa loob-loob ko gusto ko rin. O siya, sige. Pero saglit lang ha. Sagot ko ulit. At doon ko napansin, hindi na siya nahihirapan. Kasi agad akong pumapayag pag hinayaya niya ako. Minsan ako na ngang naghahanap ng dahilan. Kunwari may bibilin lang ako, may aasikasuhin lang ako, tapos dadaan ako sa kanya. At doon, pareho-pareho lang ang eksena. Bawat punta, may mangyayari. Hanggang sa lumalalim. Hindi lang yung ginagawa namin ng paulit-ulit, kundi pati na yung nararamdaman namin. Isang hapon nga, habang magkatabi kami, tinanong ko siya, kasi sobrang tahimik niya. Ano bang iniisip mo? Tanong ko. Ikaw, kung hanggang kailan to? Napatingin ako sa kanya. Bakit mo iniisip yun? Hindi naman pwedeng habang buhay ganito. Biglang bumigat ang pakiramdam ko. Kahit gusto kitang solohin, hindi pwede. Hindi rin pwedeng may makaalam. Kahit na sino. Dagdag pa niya. Gusto kitang ipagsigawan sa iba. Pero ayoko namang mawala ka. Sabi niya habang nakatingin sa akin. Napaiwas ako ng tingin. Kasi doon na ako natakot. Kasi hindi na lamang ito basta lihim na pagkakamali. May emosyon nang kasama. At yun ang mas delikado. Pag-uwi ko sa bahay, normal ulit ang lahat. Nanay ako, asawa, walang nakakaalam ng ginagawa ko. Pero sa loob ko, hati ako. Isang gabi tumawag si Edgar. Kumusta kayo dyan? Ayos lang, sagot ko. Naririnig ko ang pagod na boses niya. Miss ko na kayo. Biglang may kumurot sa puso ko. Ikaw din. Miss ka na ng anak mo. Sagot ko pero mahina. Napatingin ako sa anak ko na natutulog sa tabi ko. Bigla akong nakaramdam ng matinding konsensya. Ano bang ginagawa mo, Ivy?
habang ang asawa mo nagpapakahirap sa malayo. Yan ang ginagawa mo. Kinabukasan, nag-message si Raymart. Mahal, pwede ka ba mamaya? Mahal ang tawagan naming dalawa. Tama kayo, Miss Kay. At kahit alam kong mali, sumagot pa rin ako ng oo. Ganun na ako kalala. Paulit-ulit na. Hanggang sa dumating na yung punto na hindi na lang sa bahay niya kami naglalandian. Minsan, sa school, yung mga tinginan naming dalawa. Minsan naman, sasaglit kami kapag walang ibang tao, mag-uusap tapos hahawak-hawakan niyang kamay ko. Mga sandaling oras na ninanakaw namin. Teka, baka mamaya may makakita. Huwag mo nang hawakan ng kamay ko. Lumingon-lingon siya sa paligid. Huwag kang mag-alala. Nag-iingat naman ako eh. Pero kahit na may takot ako, hindi pa rin ako tumigil. Hanggang sa halos 1 taon. Oh, Miss Kay. 1 taon na pagkakasala. Ganon katagal na tumagal ang lihim namin ni Raymart. 1 taon na paulit-ulit na pagniniig, pagtatago at pagtatagpo. Birthday ko, siya ang kasama ko. Nung nag-Valentine's, nag-date pa kami. Tapos nag-hotel. Para kaming magkasintahan na punong-puno ng kilig at saya. 1 taon akala ko kontrolado ko ang lahat. Pero mali ako. Kasi habang tumatagal, mas lalo na akong nalulubog. Hindi lang sa kanya, kundi sa kasalanang unti-unti nang sumisira sa buhay ko. Pati na sa pamilya ko. Sa labas, normal pa rin naman ang lahat. Nanay ako sa anak ko, asawa ako ni Edgar, isang ilaw ng aming tahanan. Pero walang nakakakita ng totoo kong ginagawa. Walang nakakaalam ng lihim ko. Pero sa likod ng lahat ng iyon, may isa pa pala akong buhay. Isang buhay na kay Raymart umiikot. Miss na kita. Message niya sa halos araw-araw. Atat ka na naman. Sagot ko minsan. Hindi ka kasi nakakasawa. Reply niya. At ako ganun din. Dumating kami sa punto na hindi na lang basta pagkakamali ang lahat. Naging bahagi na siya ng araw-araw ko. At yun ang pinaka-kinakatakutan ko. Dahil alam kong mali, pero hindi ako tumitikil. Hanggang isang araw, napansin kong parang may kakaiba na sa katawan ko. Madalas akong nahihilo, wala akong ganang kumain minsan tapos bigla, gutom na gutom naman ako. At igit sa lahat, delayed ako. Una, hindi ko pinansin. Irregular kasi ako eh, sabi ko sa sarili ko. Pero habang tumatagal, lalong lumalakas ang kutob ko. Hanggang sa hindi ko na kinaya. Bumili na ako ng pregnancy test. Mag-isa kong ginawa yun sa banyo. Ang lakas-lakas ng tibok ng puso ko nung Miss Kay. Nagdadasal na sana'y negative. Ilang minuto na para bang oras ang tagal. Hanggang sa lumabas na ngayong result. At doon ko nakita ang 2 linya. Positive. Nanlamig ang buong katawan ko noon. Hindi ako makapagsalita. Grabe yung kaba ko. Kasi hindi ko matanggap. Buntis ako. Napahawak ako sa ulo ko. Diyos ko, anong gagawin ko? Bulong ko. At doon ko na naramdaman ang bigat ng lahat. Lahat ng desisyon ko, lahat ng pagkakamali ko, biglang bumalik sa akin. At ngayon huli na, may bunga na. Kinabukasan nga, sinabi ko kay Raymart, ayoko namang solohin ang problema. Dapat 2 kami. May kailangan tayong pag-usapan. Chat ko. Ano yun? Basta, magkita na lang tayong 2. Sagot ko. Nakita kami sa bahay niya. Pagpasok ko pa lang, tinanong niya ako agad. Ano bang nangyari? Alam na ba ni pare? Tanong niya agad. Tumingin ako sa kanya at umiling. Hindi. Mas malala. Buntis ako. Parang biglang tumigil ang mundo namin parehas.
Nakita kong nawala ang ngiti niya. Nanahimik siya. Ano? Sigurado ka? Tumango ako. Ilang segundo siyang hindi nagsalita hanggang sa napabuntong hininga siya. Mahirap yan, Ivy. Yun nga, talagang mahirap. Anong gagawin natin? Nag-enjoy tayo ng ginagawa natin to at ngayon sakit na sa ulo. May pamilya ako, Raymart. Anong gagawin ko? Sa ating dalawa ako ang dihado, alam mo yan. Sandali, mag-iisip lang ako. Uminahon ka muna. Hanggang sa maya-maya, may sinabi siya. Isang bagay na hindi ko inaasahan. Alam ko na. Alam ko na kung anong dapat nating gawin. Napatingin ako sa kanya. Ano? Paano? Ipalaglag mo. Diretsong sabi niya. Parang sinampal ako, Miss Kay. May kilala ko. Hindi yun magsasalita, akong bahala. Raymart, ikaw ang iniisip ko dito, Ivy. Masisirang lahat. Pamilya mo, buhay mo. Pati ako, madadamay. Pero anak natin to. Tao to. Mahina akong sagot. Hindi pa. Putol niya. Maaga pa, Ivy. Madali pa yan. Parang may kumurot sa puso ko. Hindi ko inaasahan na ganun siya kung magsalita. Yung lalaking nagsasabing miss niya ako. Yung lalaking nagsasabing hindi niya ako kayang mawala. Ngayon ganito. Pero hindi ko kaya. Hindi kaya ng konsensya ko. Sabi ko, kaya mo yan. Nakaya mo ang lunukin ng konsensya mo. Nakaya mo ang lokohin ng asawa mo ng 1 taon. Yan pa kaya. Para sa'yo rin naman to eh. Umiling ako. Hindi ako makapaniwala. Natatakot ako, Raymart. Pag-amin ko. Mas matakot ka sa pwedeng mangyari kapag nalaman to ng asawa mo. Sagot niya agad. Natahimik ako. Kasi totoo naman eh. Pero hindi naman ibig sabihin nun tama yung suhestyon niya. Umuwi ako magulo ang isip. Hindi ko alam ang gagawin ko. Sa isang banda, natatakot ako. Natatakot ako sa sasabihin ng ibang tao. Sa pwedeng mangyari sa pamilya ko. Kay Edgar na walang kaalam-alam sa lahat. Pero sa kabilang banda, may bata namang walang kasalanan. Isang buhay na nabuo dahil sa pagkakamali ko. At hindi ko alam kung kaya kong burahin siya. Hanggang ngayon, Miss Kay, araw-araw akong nag-iisip. Araw-araw akong kinakain ng konsensya ko. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar. 1 linggo na mula nang malaman kong nagdadalang tao ako. At sa bawat salitang sinasabi ni Raymart, nagdadalawang isip na ako kung papayag ba ako. Kaya nga nagsulat ako dito sa programang to. Heto ako ngayon, humihingi ng payo sa kasalanang ako ang may gawa. Ano bang dapat kong gawin? Na-stress na ako eh. Ipagpapatuloy ko ba tong pagbubuntis na ito? O susundin ko ba yung sinasabi ni Raymart at tapusin ang lahat bago pa lumala? Kung ipagpapatuloy ko, ano namang sasabihin ko sa asawa ko? Anong idadahilan ko? Natatakot kasi ako eh. At the same time, nalilito na ako. At higit sa lahat, nahihiya ako sa sarili ko. Sana nga, may makapagsabi po sa akin ang aking gagawin. Nang pwede kong sabihin sa asawa ko, yun ang kailangan kong tulong sa ngayon. Nagmamahal, ang inyong sender, Ivy.